Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang buksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon po ay ibinahagi ko na makapangyarihang sadya at tunay ang mga salita ni Jesus Nazareno. Napaka makapangyarihan na kung talagang nakikinig tayo, hindi po pwedeng hindi tayo maapektuhan. Pwede kang sumaya, pwede ka ring malungkot, pwedeng tumibay ang loob mo, pwede ring manghina ka, pwede kang maging matibay, pwede ka ring makonsyensya. Hindi pwedeng walang epekto, walang talab ang salita ni Jesus. Kung ikay nangihina, ngunit nagsusumikap ka maging tapat, ang salita ni Jesus magbibigay pag-asa sa iyo. Kung ikaw naman ay palalo at alam mong masama ang ginagawa mo, pag lumapit ka sa Kanya, parang kukurutin ang puso mo dahil paalalahanan ka niya o baka pagalitan ka pa. Hindi pwedeng hindi ka mayanig, mahipo, at makaramdam sa salita ni Jesus. Kung uuwi kayo mamaya, sabihin niyong,
Parang wala namang nangyari sa akin sa misang yon. Nakatulog lang ako. Tumunganga lang ako. Hindi ka palubos nakinig sa salita ni Jesus. Dahil walang uuwing luhaan o wala sa mga tunay na nakikinig kay Jesus. Bakit? Dahil may kapangyarihan ang salita ni Jesus. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu. Ang parang nakakatawa pa nga ho, mga kapatid, napansin nyo, yung masamang espiritu pa ang nakakilala kay Jesus. Ikaw ang banal ng Diyos. Alam nyo, ang demonyo nakakagawa rin ng mga mabubuting salita. Kaya hindi lahat nagsasabing, ikaw ang Diyos, mabuti. Tandaan nyo, yung masamang espiritu pa nga ang magaling magsalita. Ikaw ang anak ng kataas-taasan. Ikaw ang banal ng Diyos. Kasi kilala rin ng demonyo si Jesus. Ngunit, kahit na matigas ang ulo ng demonyo, kahit na masuwayin ng demonyo, wala siyang magagawa kapag nagsalita na si Jesus. Kapag sinabi ni Jesus, lumayas ka, tumahimik ka, wala siyang magagawa kundi lumayas sa mga inaalihan niya. Tunay na makapangyarihan ang salita ni Jesus. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, makapangyayari lang yan. Buti pa ang demonyo. Nakapangyayari sa kanya yung salita ng Diyos. Natandaan nyo kahapon, nasa Nazaret si Jesus, sa mga kababayan niya, sa mga kababata niya, sa mga kamag-anak niya. Pero alam natin, kaunti lang ang ginawang himala ni Jesus sa Nazaret. Nakakalungkot, sa mismong sarili niyang bayan, hindi siya tinanggap. Nagbago ba yung salita ni Jesus? Nabawasan ba yung kapangyarihan? Hindi. Pero bakit hindi nangyari yung mga himala ni Jesus sa Nazaret? Sapagkat hindi ito tinanggap, hindi ito tinalima ng kanyang mga kababayan. Samantalang sa Capernaum, sa kabilang bayan, kung saan hindi naman lumaki si Jesus, doon mas maraming ginawang himala si Jesus. May nagbago ba sa salita ni Jesus? Hindi. Ang salita ni Jesus sa Quiapo, hindi kaiba sa salita ni Jesus sa Tondo, o sa Mindanao, o sa Roma. Saan man makapangyarihan ng salita ni Jesus sa Nazareno. Ngunit ang tanong, pinapatuloy ba natin ang salita niya? Tinatanggap ba natin? Pinapakinggan ba natin? Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin din ang kapistahan ni Santa Teresa ng Calcutta. Siya yung huling tinawag na living saint. Buhay pa siya, tinatawag na siyang santa. At makailang ulit din siyang dumalaw dito sa Pilipinas. Naalala ko po nung kinukwento sa akin ni Cardinal Sin, ilang beses niyang inaanyayahan si Mother Teresa pumunta sa Pilipinas para dalhin yung mga madring nag-aalaga ng mga mahihirap. Laging sinasabi ni Mother Teresa daw po noon, pasensya na po, kulang ang madre, wala akong maipapadala sa Pilipinas. Pero hindi sumuko si Cardinal Sin. Sulat siya ng sulat, Mother, padala mo dito ang mga madre mo, maraming mahihirap sa Pilipinas.
Pero ang lagi pa rin tugon nun ni Mother Teresa, pasensya na po, kulang kami ng madre. Nung huling sulat ni Cardinal Sin, sabi niya kay Mother Teresa, Mother, pag ako namatay at humarap kay Jesus at sasabihin niya sa akin, bakit hindi mo napaglingkuran ng lubos ang mga mahihirap? Bakit kinapos ka sa paglilingkod sa mahihirap? Ang sasabihin ko kay Jesus, si Mother Teresa po kasi, hindi nagpadala ng mga madre sa Pilipinas. Gusto kong tulungan na mahihirap, pero hindi ako tinulungan ni Mother Teresa. Mabilis pa sa 4:00, nagpadala ng madre si Mother Teresa. Kaya meron tayo dyan sa Delpan at sa Tayuman ng mga madre ng Missionaries of Charity. Dahil sabi ni Mother Teresa, ayokong ako ang sisihin ni Jesus na hindi naglingkod. Mabiro at matalino si Cardinal Sin. Alam niya, para kay Mother Teresa, makapangyarihan ang salita ni Jesus. Pero bakit yung matandang madring iyon, na halos hina ng boses, napaka makapangyarihan. Kapag nakita mo talagang mayuyuko po kayo, alam mo may banal na tao, nakatsinelas nga lang ho, halos dikit-dikit na yung mga daliri niya dahil sa sobrang paglilingkod, kulo-kulubot na yung mukha niya. Pero bakit mas makapangyarihan pa ang kanyang dating kaysa sa mga, kala mo, mga macho na may mga baril, may mga bodyguard, sapagkat puspos siya ng salita ni Jesus. Alam niyo po, yung mga madre ni Mother Teresa, bago po sila maglingkod sa mga mahihirap, hindi pwedeng sa unang oras ng araw, hindi muna sila mag-adoration ng Blessed Sacrament. Dahil bilin na bilin sa kanila ni Mother Teresa, bago kayo makisalumuha sa mga tao, humarap muna kayo kay Jesus. Makinig muna kayo kay Jesus. Hayaan nyo ang kapangyarihan ni Jesus muna ang manahan sa inyo. Para sa buong araw, marami kayong gagawin, marami kayong aharapin. Ang dala-dala ninyo si Jesus. Sana po ganun din tayo. Kaya tayo maharap kay Jesus Nazareno. Kaya tayo nagsisimba. Kaya tayo nakikinig sa kanyang salita para mamaya, kung talagang pinatuloy natin si Jesus, ang kapangyarihan niya ang mananaig sa atin. Kahit na may mang-inis sa inyo mamaya, manunukso sa inyo, kalma ka lang. Kasi kapangyarihan ni Jesus ang nananahan sa inyo. May mga away sa inyo mamaya. May manunukso sa inyo mamaya. Pero hayaan mo ang kapangyarihan ni Jesus ang dumaloy sa iyo. Hayaan mo ang salita ni Jesus. Huwag na yung salita ng kung sino-sino. Mamaya may mga marites na lalapit sa iyo. Mamaya sa computer, sa TV, sa radyo, may makikinig tayo, mga kabastusan, kahalayan. Huwag yun. Ang patuloyin natin sa ating buhay ay ang salita ni Jesus na tunay na makapangyarihan. Iyon ang sikreto ni Mother Teresa, kung kaya nga't bagamat siya'y sa tingin ng iba mababa lamang, sa tingin ni Jesus, siya'y tunay na makapangyarihan sapagkat hindi na siya kundi si Jesus ang nabuhay sa Kanya.